Okay, magandang araw po muli at dito po tayo muli sa Huntahan ng Bayan TV. I-analyze po natin kung ano ang naging epekto ni BP Sara at ng kanyang mga sinabi at isiniwalat na mga bagay, lalong-lalo na dyan sa House of Representatives. Yung mga naging sistema ng pag-control ng budget dyan at yung mga lumabas na corruption. Ituloy muna po natin itong naging speech ni BP Sara kahapon doon sa hearing tungkol doon sa good governance and accountability ni Joel Ochoa, kung saan po ay pinipilit siyang mag-take out para maging isang witness, pero yan po ay sinupalpal ni BP Sara. Ito po yung kanyang naging speech at dito po makikita natin kung ano ang kanyang paninindigan at buong tapang niya itong pinanindigan. Is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech, just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. So yan po yung naging pahayag ni BP Sara. Sinabi niya na itong committee na ito, na itong gaganap na hearing ay hindi para tungkol doon sa mga usapin ng kanyang opisina o doon sa usapin ng kanyang budget na sa OBP, kundi ito ay isang well-funded na paninira at pagpapabagsak sa kanya. So dito po ay tahasan niyang sinabi na ang Kongreso na ang mga aktibidades na ginagawa na ito ay para pigilan siyang maging kandidato sa susunod na eleksyon sa 2028. At pinipilit po talaga nila na sirain ang kanyang pagkatao. So, at dito po ay sinabi niya na dapat itigil na itong ganitong hearing ng mga committee na wala namang basihan at wala namang kwenta at wala ring malinaw na layunin. Ituloy po natin. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakanti. So yan po, malinaw din na sinabi ni Inday na ang direksyon nila sa hearing ay hindi naman para tanggalin yung budget, kundi ang makagawa ng kaso para sa impeachment ni Inday. Kumbaga, ang hearing na ginagawa nitong mga congressman na ito ay para makahanap ng butas
para makapag-build up ng anumang pwedeng ikaso kay Inday para sa kanyang impeachment. Pero nalulusutan po kasi sila palagi ni BP Sara eh. Ituloy po natin. To, sa nalalapit na eleksyon, hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. So yan po, sinabi rin po ni Inday na ang problema ng bayan ay hindi naman talagang siya, kundi ang malaking problema ng bayan ay ang kahirapan, kagutuman, illegal na droga, terorismo, kakulangan ng maayos na programa sa infrastruktura, kakulangan sa programa ng kalusugan, edukasyon at iba pang bagay. At sinabi din po ni Inday na pwede naman siyang balatan ng buhay at ihagis sa hangin daw yung kanyang alikabok, pero hindi po siya susuko. So ito po ngayon ang isang malaking problema at isang malaking bagay na hinaharap ng Kongreso. Naging napakalaki ng epekto at naging napaka-effective ni Inday sa kanyang mga sinasabi. Unang-una, nung natatandaan po natin, noong basagin niya yung kanyang katahimikan doon sa ginagawa ni Saldico at ni Romualdez na pagkontrol ng budget ng gobyerno, ay mukhang naging malaking problema na yon ng Kongreso. At ang isa pa po, nang dahil sa isiniwalat ni Inday, medyo nagkaroon ng pagtisiwalat at pagtatanong yung mga tao sa estado, sa politika at pamumuhay ng ating mga kongresista. Kung matatandaan nyo po, si Estela Quimbo na nagmistulang hurado at nagmistulang Supreme Court doon sa kanyang hearing, ay nabalatan at hanggang sa naungkat pa rin yung kaso ng kanyang asawa sa pag-ibig. Yung demandang inabot ng kanyang asawa sa pag-ibig na hindi pa rin po nare-resolba. At yung mga problema sa Marikina, yung mga hinahanap na pondo ng infrastruktura at yung mga ayuda para sa mga residente ng Marikina. At ganoon din po, naungkat ng publiko at lumabas kung paano siya namumuhay, ang kanyang mamahaling mga koleksyon ng mga gamit. So nasundan po yan ni Castro ni Luistro, na lumabas naman yung itinatago niyang lihim na pagtatago sa kanyang asawa para hindi mahuli. At si Benny Abante po, ayan, na dahan-dahan na ring binabalatan at medyo naungkat yung kanyang pidap. Si Valeriano, naungkat yung kanyang klase ng pamumuhay at kung paano siya biglang yumaman. So dahan-dahan po nagkakaroon ng kamulatan ang mga tao sa ginagawa ng kanilang mga congressman. At napaka-effective po ng ginawang ito ni BP Sara. So sa ngayon, ang isang malaking balakid sa Kongreso ay kung paano sila makakahanap ng paraan
kung paano sila makaka-build up ng kaso para sa impeachment ni Inday. Although ang sinasabi ni Inday na yan na ay pinagpapraktisa na. Pero kung matatandaan po natin doon sa hearing doon sa Office of the Vice President, nagmukhang mga kawawa lang yung mga kongresista nang mabisto ni Inday yung kanilang stick to the plan. At inisa-isa po sila ni Inday na pangaralan. At ganyan din po ang nangyari dito sa hearing ni Joel Ochoa, na kung saan pinipilit siyang mag-take out samantalang siya ay resource person. Dito po nakita na naman ni Inday na itong mismong nagpapatawag ng meeting, ng hearing, at itong mismong namumuno dito sa committee ay hindi naiintindihan ang sariling role. At nagmukha pong katawa-tawa na naman itong si Ochoa. So, ang nagiging problema ngayon ng Kongreso ay kung paano sila makakaisip ng paraan na maibagsak si Inday. Pero ang isa namang malaki rin nilang problema sa kabilang banda ay ang paglalabasan ng mga tinatago nilang sekreto at nabubulgar pong isa-isa. So ganyan kalaki ang naging epekto ni Inday sa Kongreso at sa mga politiko dyan sa House of Representatives. Yung pong ibang kongresista kagaya ni na Bernadette Herrera at saka yung si De Jesus, inumpisahan na po nilang gisahin si Estela Quimbo. Samantalang itong Makabayan Black, nag-uumpisa na rin silang kagat-kagatin ang admin ni Marcos tungkol doon sa mga fund ng flood control at saka doon sa NTF-ELCAC. So ito po ngayon ang naging epekto talaga ni Inday, at masasabi ko na napaka-epektibo ng ginawa niya, at dahan-dahan nahuhubadan yung mga itinatagong sekreto nitong mga magagaling nating kongresista. So hanggang dito na lamang pong muli, at muli po paki-like and subscribe na lamang.